sa atin. Good evening. Medyo na late ako. So, dinig din yung ubo. Ano tayo? Start po tayo. So, good evening po sa hello Deacon Marlon, kala Art, hello bro, Arvin, Carlota. Si Cedric, andito pala. Hello, Ced. Cha, Christian, kala Ed. Hello, bro. Deacon Chester. Di pa ako nakapag-reply, Deacon. Reply ka mamaya pagkatapos na to. Si Lester, Paul, Christina. Ayan. Kala Ate Lizelle, Deacon Gino. Mariel, kay Opet, kay Rain, kala Sandy, Yvonne. Hello, Yvonne, kala Sandra. So, good evening po. Mag-start tayo. Ayan, si Jero. Hello, bro. Let's pray. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat po ngayong Monday night. Ginagamit nyo ang panahon na ito para magkaroon kami ng opportunity na makapag-aral para tignan namin aming Ama ang usapin ng public worship. Nihiling ko po na sa pag-aaral namin na ito, magkaroon kami ng pagpapanariwa sa aming liturgy, sa aming public worship, at magkaroon ito ng isang edifying at refreshing na epekto sa amin kung paano namin titignan ang publikong pagsamba. Nihiling din namin na ito po ay makapag-engganyo sa amin lalo at maging makabuluhan at makahulugan ang pagtingin namin sa aming public worship. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Ikaw ang gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. So, good evening ulit sa atin. Ito mismo na topic ng Reformed Liturgy, ito yung tinakil namin last sa Bible class sa church. Ito yung tinapik namin kahapon. Sa mga taga-ARBC, may mga dinagdag lang ako dito regarding sa brief history ng mga changes sa liturgy throughout na mga general specific time periods sa Church Fathers, according kay Justin Martyr, tapos nung medieval, and then sa Reformation period. So, yun lang yung dinagdag ko dito, and iniba-iba ko lang yung order, but basically ito rin yung tinalakay natin kahapon sa Bible class natin. So pag pinag-usapan natin yung liturgy, ang ibig lang sabihin talaga ng salitang liturgy ay any kind of public work. Sa pinaka-main meaning nito originally, ito ay any kind of work na ginagawa publicly. Pero sa panahon natin ngayon, ang pinaka-closest meaning na sa salitang liturgy dahil sa religious use nito ay yung term na worship. Pero may pinagkaiba yung worship sa liturgy. Dahil ang worship, it can also be done privately. Kaya meron tayong private worship. Meron tayong worship ako lang at ang Panginoon. I can pray to God, and that is worship. I can meditate on the Word ng ako lang, and that is worship. Yan ay tinatawag na private worship. Meron ding family worship, kung saan ang padre de pamilya ang nagli-lead sa kanyang pamilya para magbasa ng Bible, pag-usapan ang Bible, manalangin sa Panginoon, umawit sa Panginoon. Yung mga yon ay may sense ng privacy. You can worship God in
privately by family. Pero itong pinag-uusapan na liturgy, it is a public and group activity. So hindi ito exclusive sa isang tao. Kaya ginamit ng mga church fathers yung salitang liturgy para i-emphasize yung pagiging communal na service sa Panginoon at sa isa't isa. So, hindi lahat ng worship ay liturgy, pero ang liturgy ay worship. Kaya ang working definition natin doon sa liturgy, it is the public official worship of the church. So, kapag pinag-usapan natin yung liturgy, meron tayong 4 na principles na ginagamit pagdating sa public worship. Yung 4 na principles na yon, ito ay dapat na dialogical. Ibig sabihin, ito ay merong conversational aspect. May speaker, merong hearer. Pangalawa, yung mas familiar tayo, regulative principle. Pangatlo, participatory principle. We participate in worship. And number 4, gospel principle, na ang content ng worship ay gospel mismo. So una, yung dialogical principle, even from the very beginning, pag pinag-usapan natin ng public worship, ito ay sa pagitan ng Diyos at ng tao. May nagsasalita, may nakikinig. It's a dialogue. Kapag ang Diyos ang nagsasalita, ang mga tao ay dapat makinig. Kapag ang nagsasalita yung mga tao, meron silang sinasabi sa Panginoon, ang Panginoon ay nakikinig. Two-way process ito. Kaya yan yung meron sa Old Testament at yan din yung nire-reflect sa New Testament. Hebrews 12, we have come to Mount Zion and to God and to the Lord Jesus. So, ang thoughtful na liturgy ay structured to reflect yung ganon, yung back and forth nature ng encounter sa Panginoon. When we will be discussing yung mga elements ng worship, ng liturgy mamaya, from beginning to end. At dito, lahat ng yun, merong back and forth talaga. Kunyari, pag umaawit tayo yung nagsasalita. Nakikinig yung Panginoon. Tinatanggap niya yung pag-awit natin. Nananalangin tayo. Tayo yung nagsasalita. Meron tayong sinasabi. We pray sa ating adoration, sa ating thanksgiving, sa ating mga plea ng supplication, sa ating confession of sin, nakikinig yung Panginoon. Pag scripture reading naman, nagbabasa ng Bible, yun ay pagsasalita ng Panginoon. Tayo naman ang makikinig. Kapag preaching of the word, ang Diyos ang may sinasabi. Tayo naman ang makikinig. So sa public worship, it's a dialogue. God speaks, we listen, we speak, God promised to listen. Pangalawa, yung regulative principle. Ang Panginoon lang ang pwedeng at may karapatang magdikta at mag-regulate kung ano yung mangyayari sa isang worship service. Sinabi ng Westminster Confession of Faith 21.1, sa London Confession of Faith 22.1, sa religious worship, the acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself and so limited by His own revealed will. Kaya mamaya, isa-isahin natin yung mga elemento ng liturgy. Dahil ang masusunod sa mga elemento, mga
items, mga parts ng worship ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Hindi tayo yung magdidikta. Totoo na dialogue ang worship, pero ang Diyos ay Diyos. Therefore, siya yung magdidikta kung ano yung talking points. Hindi tayo. Pag pumunta tayo sa worship service, hindi natin pwede sabihin, ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong topic. Ito yung gusto kong pag-usapan. Hindi, ang Panginoon ang magdidikta. Ang pag-uusapan dito majorly kung sino ang Panginoon, kung sino tayo, ano ang kaligtasan, kung ano ang gustong pag-usapan ng Panginoon sa elemento, walang iba kung hindi ang Panginoon ang pwedeng magsabi. 1 Samuel 3:10, speak for your servant hears. Ganun ang attitude ng true worshipers. Nandito ako, Panginoon, magsalita ka, nakikinig ang alipin mo. Therefore, ang mga Reformed liturgies are guided ng salita ng Panginoon na ine-ensure natin na walang kahit anong strange fire, quote-unquote, na dapat ihandog na magdi-displease sa Panginoon. Leviticus chapter 10, Matthew chapter 15. Pangatlo, ito ay dapat na merong participatory principle. So, ang ibig lang sabihin ng participatory principle, opposite yan noong performance principle. So, pag sinabi nating performance principle, pumupunta yung churchgoer, nag-a-attend yung churchgoer to passively observe kung ano yung nangyayari sa worship. Parang ginagawa yung worship in their place. Yan yung tinatanggi natin na pupunta sa worship para obserbahan kung ano yung nangyayari. Ang ibig sabihin, pumunta doon, pinapanood niya lang yung mga umaawit. Pero siya hindi umaawit. Pumunta siya doon, pinapakinggan niya yung mga nananalangin, pero siya hindi nananalangin. Pumunta siya doon, tinitignan niya, inoobserbahan niya yung mga nakikinig, o kaya naman yung nagsasalita sa unahan, pero hindi naman siya nakikinig. Yun yung performance principle. And we do that madalas, hindi yun exclusive sa panahon natin kasi nangyayari yun sa medieval period nung hindi na maintindihan yung language ng worship dahil lang ginamit na official language ng church ay Latin. Nagla-Latin, hindi maintindihan. So, nandun yung mga churchgoers, hindi na nila maintindihan kung ano yung content ng worship. Kung hindi, ang ginagawa na nila, nag-observe na lang sila kung ano yung nangyari sa worship. Sa panahon naman natin ngayon, nangyayari yon dahil sa ating consumerism. Dahil tayo ay mga consumer. Sobrang daming options natin ng mga products. Nasa panahon tayo kung saan ang dami nating mga pagpipilian. Tayo ang dapat i-please. Pwede tayo magbigay ng review sa mga products kapag hindi natin nagustuhan. Yan yung meron tayo sa kultura natin ngayon. Yan ang kinalakhan natin. Nabuhay tayo sa panahon na ganyan na yung mga nangyayari, even sa mga susunod na mga generations. Therefore, sabi ni Oswald, nakalimutan ko na ang pangalan niya, yung McDonaldization of Christianity, na pupunta sa Christian faith at ang ine-expect ay isi-serve sila. So maging sa worship service, so pagpunta ng worship service, ang iniisip ng isang common unmindful churchgoer, pupunta siya doon, may gagawin dapat yung lahat para sa kanya. Parang hindi siya yung mag-present ng worship. Kung hindi, manonood siya.
Kung hindi titignan niya, papanoorin niya kung ano yung mga nangyayari. At mag-evaluate niya, maganda ba to? Yan yung meron tayo ngayon. In which hindi different sa nangyayari ng medieval period. Na parang kapag pumunta ka ng concert, totoo naman, nandun ka para mag-observe, nagbayad ka, pumunta ka ng concert para ma-entertain. Hindi ka pumunta ng concert, tapos ikaw din yung kakanta. Hindi ka pumunta ng concert, ikaw rin yung tutugtog. Hindi ka pumunta ng concert para may ipe-perform ka. Hindi, nandun ka talaga para maging recipient. Kaya lang, sa worship, hindi ganon. Hindi tayo consumer. Hindi tayo paying customer sa worship. Andun tayo sa worship para paglingkuran ang Panginoon, para sambahin siya. Therefore, pumunta tayo doon para tayo ang aawit, tayo ang mananalangin, tayo ang makikinig, tayo ang magsasalita, tayo mismo ang merong ipipresenta ng sarili natin sa Panginoon. Kaya ang liturgy in the Reformed tradition, it enables dapat yung corporate participation sa pamagitan ng pag-awit, pananalangin, ng ibang recitation ng mga creedal confession. Kaya dapat naiintindihan in an understandable language yung mga ginagawa sa public worship. Even yung preaching, isa sa ginagawa ng mga preachers, pinag-aaralan nila ang may hirap na mga talata, pinag-aaralan nila yung may hirap na mga paksa, pero kailangan nilang ituro sa madali at naiintindihang paraan ng mga tao. So, lahat yon, from the prayer to the singing, to the preaching, to the reading, lahat ay geared para maging accessible sa common people sa congregation. Bakit? Because they should participate. Sila ay dapat na andoon bilang mananamba. Walang kahit isang nandoon sa gathering ang nanonood, ang audience. Kung hindi, ang lahat ng mga nandoon ay mga nagbibigay ng pagsamba sa Panginoon. Pang-apat, yung buong worship ay dapat na may gospel principle. Ang ibig sabihin, yung buong lahat ng mga elements ng worship ay ang pinagmulan ay yung prinsipyo ng ebanghelyo at ang mensahe ay yung prinsipyo ng ebanghelyo. So, dito, maging sa prayer, it should be gospel saturated. Pag yung singing, gospel saturated pa rin. Yung preaching, ebanghelyo pa rin. Maging yung mga sacraments, ebanghelyo yun na tangible. Kaya isa sa mga yung mga elemento na meron sa pagsamba ay palaging nagtuturo sino ang Diyos, sino tayo, at paano at bakit tayo nakakalapit sa Diyos. Palaging yung mga elementong yon. Who is God? Who are we? And how do we approach God? Paano tayo magiging katanggap-tanggap sa Panginoon? Kaya sa mga Reformed liturgy, it includes confession of sin. May pagkukumpisal ng kasalanan, at on the other hand, meron ding assurance of pardon. Ina-assure yung forgiveness in Christ. May confession of sin, may assurance of pardon. Dahil yung corporate worship na may gospel lang, of course, 2 Corinthians 3:18, yun lang ang magta-transform sa atin
into the same image from one degree of glory to another. Yun lang, wala nang iba. So, may nagbigay lang ako dito ng example ng liturgy sa panahon nila Calvin. Dalawa yung sa Geneva, isa gawa ni Calvin, yung pangalawa template din nila itong form ni Calvin. Pangatlo yung kay John Knox. Tapos yung last is Anglican sa Directory of Public Worship. So pansinin nyo lang yung mga pagkakasunod-sunod ng kanilang liturgy, ng kanilang worship. So isa-isahin natin sila. Ano ko nga. Yan. So, pinakauna sa order of worship nila ay magbabasa ng Bible. By the way, ang mga worship leader or presider nila sa panahon nila ay kung sino yung pastor. Kung sino yung pastor, kung sino yung mangangaral, siya yung nag-presider, kumbaga. So, ang worship leader ay pastor mismo. So, dun sa 1542, unang ginagawa nila, unang start ng worship ay gumagamit ng scripture, binabasa yung scripture at tinatawagan yung mga tao sa pagsamba. After that, ay meron silang confession of sins. After ng confession of sins nila, metric psalm, ibig sabihin, they are singing the psalm. Ginagamit nila yung Book of Psalm bilang kanilang hymn book. After that, they will pray for illumination. Mananalangin sila na paliwanagin ng Panginoon ng isipan nila para maintindihan nila ang word. And then, magbabasa sila ng Bible, scripture reading, public scripture reading. At kala Calvin sa Geneva, New Testament yung binabasa nila. After ng scripture reading ng New Testament, sermon na. Ayun na, yung preaching of the word. After ng preaching of the word, dito papasok if ever na may mga ikakasal. Isipin nyo, during Lord's Day, after ng sermon, within the worship, doon nagkakasal sila. Doon din sila nagbabaptize after ng sermon. Hindi to iba sa ginagawa natin sa ARBC. Hindi yung kasal, yung baptism. Morning worship, after ng sermon, doon kami nagbabaptize ng mga i-accept sa membership. At yung publication of bans, ang ibig lang sabihin, ina-announce kung sino yung ibang mga ikakasal. Dahil sa panahon nila, talamak yung parang nagkasundo lang yung lalaki at babae, tapos nagsasama na sila. So ini-encourage dito yung marriage sa kanila. So publication of bans is announcement of upcoming marriages. After neto, so by the way, ibig sabihin yung marriage ay maikli lang. Kasi within the worship service nila yun eh. Ikakasal nila after sermon. And then after that, doon na sila sa long prayer at Lord's Prayer. So pinapanalangin nila yung ibang maraming mga pangangailangan, and then pinagpe-pray din nila yung Lord's Prayer. Alam natin yon. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive the sins of others. And lead us not into temptation and deliver us from evil. Amen. So, Lord's Prayer. And then after natong prayer, sila ay babasahan ng Apostles' Creed ng minister. And then, Psalm ulit, kakanta sila. And then benediction. Yun na yung last. So, dun sa unang tatlo, magkakapareho lang sila. Dalawa lang yung singing nila, simula sa dulo, tapos psalm yung kinakanta nila, and then puro word-based
at prayer sa kalagitnaan. So, walang pinagkaiba yan dito sa Genevan Service Book. Pinagkaiba lang, hindi New Testament. At kala John Knox, nagsimula sila sa confession of sin, prayer for pardon, kakanta sila, magpe-pray ulit sila, babasa silang Bible, preaching, tapos baptism, publication din ng banns, yung marriage, tapos possible offering for the poor. Nagko-collect sila ng offering para sa pagbibigay sa mga mahihirap. And then same, long prayer, Apostles' Creed, metric psalm, and then benediction. Sa Anglican, medyo mas maikli ito, compact, call to worship, tapos magpe-pray sila, opening prayer yan, prayer of invocation, nalalapit na sila sa Panginoon, and then kakanta sila, tapos yung reading nila, dalawa, isang Old Testament, isang New Testament. And then magpe-pray sila ng confession and intercession. Tapos magsa-sermon, after sermon, Lord's Prayer, General Prayer, singing, benediction agad, yung blessing. So, ayan. Sa tinignan na natin yon, yung liturgy ng sa panahon agad ng Reformation. Sa early church, according kay Justin Martyr, nag-gather sila ng Sunday. Nagtitipon yung early church ng linggo. At nung nag-gather sila ng linggo, dalawa yung part ng service nila. Ang una ay yung service of the word, at pangalawa ay yung service of the Lord's Supper. Ang isang service ay service ng word, yung isa ay service ng Lord's Supper. So yun yung dalawang part sa kanila. Sa gitna ng dalawang worship service na yon, ay meron silang prayer time. Sila ay nananalangin. Nagpa-participate yung congregation sa worship, nakikinig sila sa pagbabasa, nananalangin sila, may culture pa sila doon na nag-exchange sila ng kiss, nagkikiss sila for peace. And then, magpapartake sila ng Eucharist. Ang Eucharist ay Lord's Supper. So, yung Eucharist para sa kanila ay pagpapasalamat sa Diyos, fellowship sa isa't isa, offering at memorial ng kamatayan ng Panginoong Jesus. However, pagpasok na ng medieval developments, dahil lumaki na yung church, at sa formalization, at sa maraming mga superstition, at ganun din maraming mga other factors considered, ang laki ng pinagbago. Na-reduce yung congregational participation during the Middle Ages, medieval period. Ang ginagamit sa liturgy ay Latin. Kaya dati yun ang language nila. Pero later in time, as time passed by, nagbabago na yung language, hindi na yun yung common tongue. Therefore, hindi na ito maintindihan ng congregation. Kaya binabasa ng mga pari yung Latin na panalangin, halos hindi na maintindihan. Inaudibly na. At mas kumukunti na yung sermons sa panahon nila. Tapos, yung laity, sobrang rarely na sila nakakapag-partake ng Eucharist, ng Lord's Supper. May mga times parang once a year lang binibigay yun. It diminishes their direct involvement. Pero nung Reformation period, yun yung binabalik ng mga reformers. Na gusto nilang bumalik dun sa practice ng scripture at ng early church. Kaya nung dumating na ang mga reformers, talagang in-emphasize nila yung congregational participation. Kailangan may ginagawa yung congregation. Kailangan yung congregation ay nananalangin, sila mismo ang kumakanta, congregational singing, at naiintindihan nila
yung lahat ng sinasabi sa preaching at ganun din sa lahat ng parts ng worship. So, nirestore din yung balance ng word at ganun din ng Lord's Supper. Binalik ito. Dahil alam natin sa Roman Catholicism, may undue emphasis sa Lord's Supper to the detriment of the preaching of the word. Kaya naging prominent na ulit yung sermon. Now, punta tayo sa parts, sa order of worship, sa parts ng liturgy. Ito yung last, and dito tayo magde-delve. So, ito yung mga titignan natin. Call to worship, confession of sin, prayer, giving, scripture reading, singing, preaching, Lord's Supper, and benediction. Titignan na lang natin sila briefly each. So, nabanggit natin lahat yan, dapat merong pinanggagalingan sa scripture. Bago magsimula yung worship, merong call to worship. Tinatawagan yung congregation na sumamba sa Panginoon. Meron ba yan sa scripture? Ang pinaka-purpose nito ay i-grab yung attention at i-focus sa Diyos. Yung attention ng buong congregation. Pinapaalala nito kung gaano siya karapat-dapat ng pagsamba. Ito yung nagsiset ng tone at tinutulungan yung congregation na maging maayos yung kanilang heart's posture sa pagtugon nila sa Panginoon. Ang call to worship ay hindi mini sermon. Hindi rin siya inspirational, random inspirational para i-excite yung mga tao. Kaya, di ba sa mga ibang mga modern, cool churches, ganun yung ginagawa. Ang sasabihin nila, okay ba kayo dyan? Maraming mga parang hinahype yung mga tao para sa worship. Ang call to worship ay hindi ganon. Ang call to worship ay, ang ina-address ay yung ginagamit ang scripture, pinapaalalahanan yung mga tao, bakit tayo sasamba, sino ang sasambahin natin, sino tayo sa harapan niya, para hikayatin tayo sa pagsambang to. So, basahin natin yung buong Psalm 100. Yung buong Psalm 100, call to worship siya. Sabi ng psalmist, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all the generations. Amen. Yan ang call to worship. Iniengganyo yung mga kongregasyon. Umawi tayo sa Panginoon, paglingkuran natin ang Panginoon, pumunta tayo sa presensya niya ng may pag-awit. Kilalanin mo na siya ang totoong Diyos. Siya ang may gawa sa atin. Tayo ay pagmamayari niya. Tayo ay mga tupa niya. Pumasok tayo sa pintuan niya. Magpasalamat tayo sa Kanya. Bless His name. Iniengganyo yung puso ng mga tao sa truth, sa katotohanan, para magkaroon ng pag-iisip na, tama, sasamba kami. Ito ang gagawin namin. Karapat dapat siya. Kailangang masaya akong sumamba. Psalm 100 verse 5. Sabi ni Brian Chappell sa Christ-Centered Worship na book, Letting the Gospel Shape Our Practice. Sabi niya, by the scriptural call, yung call to worship, we understand that God welcomes us into His presence and invites us to participate in His purposes. Though we are weak, He is welcoming. Though our iniquities are great,
He remains inviting. Yan yung pinaka-sense ng call to worship. Mahina tayo, pero natanggap niya tayo. Marami tayong kasalanan, pero hinihikayat niya pa rin tayo. The call to worship necessarily and simultaneously commends God's worthiness and consoles us in our unworthiness. We can come to Him. He wants us and He delights in our praise. All this reminds us that God has established our relationship with Him by His grace. And far from releasing us from all holy obligations, that grace now compels our response of worship. Di ba, nakakasaya ng puso pag sumamba ka na malaman mo na gusto ng Diyos na lumapit ka. Gusto ng Diyos, halika. Natutuwa ako sa pagsamba mo. Na sa pagsamba natin, hindi nakasimangot yung Diyos at naghahanap ng mali. Na yung Diyos ay hindi nakakunot noo habang sumasamba tayo, kundi nakangiti siya, natutuwa siya, naliligayahan siya, na sumasamba tayo sa Kanya. He delights in our praise. Hindi ba nakakaengganyo yun sa mga totoong mananampalataya dahil wala silang ibang gusto kung hindi i-please ang Diyos. At sinasabi ng Diyos, I will be pleased in your worship. Yan ang call to worship. Iniengganyo yung kongregasyon na sumamba. Ang kasunod naman na titignan natin ay yung confession of sin. Pagkukumpisal ng kasalanan. Yung confession of sin, magkakaiba naman to. Meron tong pwede siyang individual. So pag sa worship natin, may mga times of silence. Normally yan, before worship, tapos after sermon, or before the Lord's Supper. May mga times, moments of silence. At iniengganyo tayo na mag-confess. Meron din naman ng mga congregational confession of sin. So, ginagawa namin yan sa ARBC. Previously, last year, kada afters ng preaching, may confession of sin. Ngayon, nilagay na namin siya bago mag-start yung worship. May confession of sin. Sabi ng Psalm 51:17, sinulat to ni David, sabi niya, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, God will not despise. Ang pagsamba, ang makapagbigay puri sa Diyos ay basag na puso sa kasalanan. Iyan ang magbibigay puri sa Diyos. Kung merong mga repentant heart. Sabi ni Elliot Ritzema, 4 na benefits ng corporate confession. Number 1, pinapaalalahanan tayo na ang buong buhay natin ay dapat magkaroon ng mark ng repentance. Pupunta tayo sa worship bilang makasalanan. Hindi tayo pupunta sa worship bilang mga self-righteous. Hindi pupunta sa worship na bit-bit natin yung pride at self-righteousness natin. Hindi, pupunta tayo sa worship with mindfulness na hindi ko, ang alam ko ay ako ay nagkasala pa rin sa Panginoon during that week. Na pinapaalalahanan tayo kapag mayroong corporate repentance na oo nga, pumunta nga pala ako dito hindi bilang righteous. Pumunta nga pala ako dito bilang sinner. Pumunta nga pala ako dito bilang hindi blameless, kung hindi worthy to be blamed. Ganun, pangalawa, pinapaalalahanan tayo na merong forgiveness in Christ. Pag nagkaroon ng corporate repentance, pinapaalalahanan dito na Christ is ready to forgive. Yes, we are sinners, we should be ready to confess, and Christ, on the other hand, is ready to forgive. Yan yung benepisyo ng corporate confession. Ganon din, tinutulungan tayo nito na mas magkaroon pa ng private confession of sins individually. Hindi substitute yung public confession of sin sa private repentance.
or individual sins. Kung hindi, yun pa ang dapat magdala sa atin sa mga private repentance natin. Ganon din, it reminds us na ang kasalanan ay hindi lang private at personal, but it also affects the community. Ang kasalanan, nadadamay niyan ang lipunan kung saan tayo nabibilang. Lipunan ng pamilya natin, lipunan ng iglesia natin, lipunan ng lahat ng ginagalawan natin. Therefore, fitting lang na magkaroon tayo ng corporate na repentance, corporate na confession of sin. Sabi ni hindi ko na kinote kahapon dahil time's sake, pero ngayon may time. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, the pious community permits no one to be a sinner. So may pagiging ironic ito yung tono niya, yung language na ginagamit niya. So be discerning. Sabi niya, many Christians would be unimaginably horrified if a real sinner would suddenly to turn up among the pious. So we remain alone with our sin, trapped in lies and hypocrisy, for we are in fact sinners. This message is liberation through truth. You cannot hide from God. The mask you wear in the presence of other people won't get you anywhere in the presence of God. God wants to see you as you are, wants to be gracious to you. You do not have to go on lying to yourself and to other Christians as if you were without sin. You are allowed to be a sinner. So, ang binabanggit niya dito na may mga churches kung saan hindi ka pwedeng maging makasalanan. So again, you need to be discerning sa language na ginagamit dito ni Bonhoeffer. Hindi niya sinasabi na okay lang magkasala, hindi niya sinasabi ini-encourage nating magkasala, pero sinasabi niya okay lang mag-confess na makasalanan ka. Okay lang aminin na makasalanan ka. At that's it. Yun mismo yung sinasabi ng corporate repentance, na yung buong church ay umaamin at publicly nagsasabi, buong church nagsasabi, kami makasalanan, kami lalapit sa Diyos, kami ay lumabag, kami ay ganito, kami ay ganyan. Inaamin namin na kami marumi. Yun yung glory ng corporate repentance. Yun yung opposite ng sinasabi ni Bonhoeffer dito na magugulat na lang, ay may sinner dito Hindi. Lahat ng nasa worship ay mga sinners. At sabi niya, yung pinaka-idea ng sinasabi niya na yung church ay nagpapanggap na sinless ay hindi magiging comforting sa aware na siya ay sinful. At nag-i-struggle at gusto ng pardon at gusto ng sanctification dun sa kanyang sin. Nung binabasa ko to, maalala ko si Luther. Si Luther. Siya yung bigat na bigat sa kasalanan niya. Pero yung mga tao sa paligid niya, sa Roman Catholic Church, sa kanilang monastery, mga walang pakialam sa kasalanan nila. Pero siya, bigat na bigat siya. Sabi, papanggap ba ako na wala lang to? Magpapanggap lang. Gano'n na ba yon? Papanggap na lang ba ako na okay lang to? Na wala lang to? And then, na-liberate siya ng truth, ng forgiveness. So, ito yung glory ng corporate confession. Na lahat ay umaamin na sila ay makasalanan sa harap ng Panginoon. And then, punta naman tayo sa mga next parts, prayer sa giving. Of course, yung prayer ay necessary sa worship. It's all over the worship. Opening prayer, prayer for giving, prayer for illumination, prayer, pastoral prayer, prayer of the Lord's table, ending prayer. So, ang daming prayer sa worship. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2, ang context dyan ay worship.
Sabi ni Paul, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. So, maging sa kanilang corporate worship, ipagpe-pray yung lahat ng mga tao. Ang pinakontext pa nga dito, even praying sa government. So, dapat ang church, merong mga times na pinagpe-pray ang state. Pinagpe-pray yung good ng state. Acts 2:42, kasama ang prayer sa kanilang gatherings. They devoted themselves to apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, and prayer. Sa giving naman, dito sa 1 Corinthians 16:2, explicit si Apostle Paul na pinapagather niya yung funds during the first day of the week. Yun ay Lord's Day. Sabi niya, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income. So very good yung pagkakasabi niya dito. Bawat isa ay magtatabi ng pananalapi na inline sa kanilang income. Kailan ginagawa? First day of the week. Sa kanilang gathering, sa kanilang pagtitipon. And then, scripture reading naman, wala nga pala dito. Yung scripture reading, sa usapin ng scripture reading, i-share ko na lang ito. Yung scripture reading, before, meron na sila niyan, pero nung exile na sila, parang dito na nagsisimula yung mga synagogue sa kanilang exile, lalo na nung nire-rebuild na yung walls, ito sa Nehemiah, chapter 8, verse 2 hanggang 3. Sabi doon, this pertains to the law. Sabi niya, he read it aloud from daybreak till noon, and all the people listened attentively to the book of the law. So isipin yun, mula bukang liwayway hanggang tanghali, binabasa yung salita ng Diyos sa kanila. Ang isang pinaka-key text ay yung 1 Timothy chapter 4 verse 3. Sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. May preaching at teaching na, meron pang public Scripture reading, kung saan babasahin yung Bible publicly sa harapan ng buong kongregasyon. So, ganun nang nangyari dun sa synagogue. If you would remember, nung pinarusahan na ng Panginoon yung mga ang Israel at in-exile sila sa Babylon, sa Assyria, ayan, wala silang temple, wala silang pag-worshipan. Ang ginawa nila, nagkaroon pa rin sila ng religious gathering at doon nagsimula yung synagogue. Kaya nababasa natin sa Luke chapter 4 na si Jesus ay nasa synagogue, bumasa siya ng Isaiah scroll, yun ay result nung mga earlier na formation ng synagogue. Kaya sa panahon ni Jesus, meron na silang temple, sacrifices, meron pang synagogue, kung saan binubuklat yung Torah, binubuklat yung Old Testament at doon nila binabasa sa kalagitnaan. And sometimes, meron mga visiting rabbis na nagpe-preach, nagbibigay sila ng commentary or exposition nung Old Testament na mga text. Yun yung sinabi ni Jesus na na-fulfill na yung Isaiah prophecy sa kalagitnaan nila. Pinakilala ni Jesus na siya mismo yung fulfillment ng mga yon. Sa singing, ganun din naman sa singing, ang sabi ng Psalm 149, sing to the Lord a new song, His praise in the assembly of His faithful people. Sa pagtitipon daw, may pagkanta. Kinakantahan ang Panginoon. Sa New Testament, Ephesians 5:19, alala nyo, kapartner niyan yung Colossians 3:16. Speaking to one another with what? Psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart
to the Lord. So, meron tayong basis nung pag-awit para sa loob ng ating liturgy. Yung preaching naman, we are very familiar na may preaching talaga sa New Testament. Si Jesus, sinusundan siya ng mga tao, nagpipreach siya. Pero, meron ba talaga sa Bible kung saan nagpipreach sila sa worship service? Na meron silang preaching sa worship service, hindi street preaching. Kasi alam naman natin na street preaching yung madalas sa New Testament. Ang makikita natin sa scripture ay sa later developments na kung saan established na yung mga church. Nung na-establish na yung mga church, doon na nagsimula na sa kanilang worship ay nagkakaroon na ng formal, regular, hindi lang evangelistic na preaching of the word. Acts 20 verse 7. Ito yung panahon na nag-preach si Apostle Paul, tapos tumagal kasi aalis rin siya kaagad at may nakatulog na binata si Eutychus. Nalaglag siya mula second floor at namatay siya. Tapos binuhay siya ni Apostle Paul. Nakatulog siya sa preaching dahil sa haba ng preaching. Pero doon mismo sa event na yon, doon natin makikita na in their gathering ay nag-start na yung formal at regular preaching of the word. Sabi doon, on the first day of the week, lahanin nyo, pag makakabasa kayo sa New Testament, starting from the resurrection onwards, yung first day of the week, palagi na siya nababanggit. At ito na yung later na madedevelop na tatawagin nating Lord's Day. Anong sinabi? On the first day of the week, we, kasama si Luke, we came together to break bread. But daw sila nag-gather para sa Lord's Supper. And then, doon sa gathering nila, Paul spoke to the people. Ayun na, preaching na yan. Mabigat ang preaching. Sinabi ng Second Helvetic Confession, no, the preaching of the Word of God is the Word of God. Pag nag-preach daw, yun daw ay salita mismo ng Panginoon. Hindi yun salita ni preacher, hindi yung salita ni pastor, hindi yung salita ni kilala ko yan, hindi kung preacher's wife, pastor's wife, hindi yung salita ng asawa mo lang, hindi yung salita ng kaibigan mo lang, hindi yung salita ng very careful dapat ang mga mangangaral na ang ipipreach nila ay walang iba kung hindi ang essence, ang meaning mismo ng text na pinipreach nila, na ine-exposit nila. Dahil kapag tumungtong na sila sa pulpito at nangaral na sila ng salita, iyon ay salita ng Diyos. Kaya kailangan may due diligence. Ganon din yung congregation. Yung congregation, kapag nakaharap na sila sa preaching of the word, ang kailangan nilang kilalanin nyo na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng taong nasa likod ng pulpito na nakaharap sa amin. It's God. It's God's word. So, hindi minent na itong Second Helvetic Confession ay maging reason for abuse kung hindi ginagamit yung preaching of the word para i-highlight yung dignity ng preaching. Sa Ephesians chapter 2 verse 17, may claim si Apostle Paul. Sabi niya si Jesus daw pumunta sa Ephesus, tapos nag-preach ng peace, ng gospel peace sa mga Ephesians. Sabi niya doon, no? And Jesus came and preached peace to you. Now, may problema tayo dito. Kasi si Jesus, hindi naman siya, nung nandito siya sa lupa, hindi naman siya pumunta sa ibang lugar outside of Israel. Hanggang Israel lang siya pumunta. Mula birth hanggang ascension niya, nasa Israel lang siya.
ang inutusan niya na pumunta outside of Israel ay ang mga disciples niya. Sinabi niya sa Matthew 28, go into all the world. Sa Acts chapter 1, sinabi niya na humayo kayo. Pero si Jesus mismo, hindi siya pumunta sa mga Gentile nations. So, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ni Paul na si Jesus daw pumunta sa Ephesus, isang Gentile place, at nangaral daw si Jesus. Sino ba ang nagplant ng church dyan? Sino ba ang nagpipreach dyan? Walang iba kundi yung mga apostles at yung mga apostolic brethren. So, ganito isipin ni Apostle Paul. Baka pag sila ay nagpipreach, kapag pinipreach ang word of God, si Jesus mismo yung nandun at nangangaral sa kanila. Ganun ka bigat yung perception ni Apostle Paul na sa preaching, ang nagsasalita ay si Jesus sa pamamagitan ng instrumentality ng preacher. Kaya kayang isulat ni Apostle Paul, nandyan si Jesus. Pumunta sa inyo si Jesus. Nangaral si Jesus. Pwede nating sabihin yan kada worship service ng church. Nakahapon sa ARBC, pumunta si Jesus sa ARBC. Pumunta si Jesus sa church namin. Tapos nag-preach siya sa amin. Of course, may ginamit siyang instrument. Pero pumunta siya. Tapos nag-preach siya. Ganon iniisip ni Apostle Paul yung weight ng preaching. Kaya ganon din dapat ang makita natin, kaya very highlight ito ng buong liturgy. Yung kasunod ay yung Lord's Supper. Ang Lord's Supper naman, alam naman natin yan, na instituted sa Gospels, tapos reiterated sa Corinthians. Sa Book of Acts, isa yan sa mga palagi nilang ginagawa. Ang term nila ay breaking of bread. So Acts 2:42, they devoted themselves to the breaking of bread and to prayer. Sa 1 Corinthians 11, pinapatunayan na yung sacrament ng Lord's Supper ay continuing, tuloy-tuloy yan. Sabi doon, for when you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, ongoing siya hanggang dumating ang Panginoong Jesus sa kanyang second coming. And ito na yung pinaka-last, yung benediction. Tinatapos yung worship service sa benediction. Ang ibig lang sabihin ng benediction, barely, ay yung ibig niya sabihin ay blessing or good word. Ang Latin na word na benedictio, ang translation nun ay blessing mismo. So yung benediction, napakarami nito sa New Testament, listed dyan. Romans 16, 1 Corinthians 16, madalas yan sa dulo ng mga epistles. Galatians 6, Philippians 4, 1 Thessalonians 5, Hebrews 13, Jude 24 hanggang 25. Chiefly, ang function ng benediction ay hindi bilang prayer. Hindi ito wish. Hindi ito supplication. Ang ibig sabihin ng benediction ay pronouncement. Ito ay dinideklara. Ang benediction ay deklarasyon. Merong dalawang benediction na nangyari sa scripture, aside dito sa epistles. Aaronic benediction sa number 6, 24-26. Ganon din si Jesus sa Luke 24:50, nagbigay din siya ng benediction. Sabi sa Luke 24:50, and He led them out as far as Bethany, and lifting up His hands, blessed them. Benediction yon. Tinaas ng Panginoong Jesus ang kamay niya at pinagpala sila. Now, ang magpo-focus tayo dun sa Aaronic benediction. Number 6, 24 hanggang 26. Basahin natin. The Lord commanded Aaron, the high priest, to bless the people with these words. The Lord bless you and keep you.
The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. So, dito sa mapapansin natin, dito sa benediction na ito, una, utos to ng Diyos. Itong blessing na ito ay hindi galing kay Aaron, ito ay galing sa Diyos. Ang sabi sa text, yung mismong sinabi ng passage, the Lord commanded Aaron to bless the people with His words. Hindi ito words ni Aaron. Hindi rin yung blessing galing kay Aaron. Yung blessing na yon ay galing sa Diyos. Yung pronouncement na yun mismo, galing yun sa Panginoon. Ang nag-utos na mag-bless, ang utos na magbigay ng benediction, ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Meron lang tayong dalawang makikitang may authority to bless. Mga lower authority to bless. Dalawa yan. Eto, yung mga spiritual leaders, katulad ni Aaron, mga qualified men who are entrusted with the preaching and teaching of the word, ang magbe-benediction sa church ay yung mga pastor. May isa pa, which mga fathers sa mga tahanan nila. Merong authority ang mga tatay na i-bless yung mga anak nila, yung kanilang mga pamilya. Kaya makikita natin yan sa mga patriarchs, hindi ba? Makikita natin yan sa Old Testament. Nagbibigay ng blessing yung mga tatay sa mga anak nila. Good word, mabuting salita. Kaya yun yung pinapractice nila Toby Sumpter na kada gabi, kada bago matulog, yung mga anak nila, pinapatong nila yung kamay nila sa mga anak nilang lalaki, binibless nila. Lumaki kang may takot sa Diyos, may kaligtasan, magkaroon ka ng buhay na kagamit-gamit sa Panginoon, lumalaban sa kasalanan, pumapatay ng mga dragon, hanggang ang buong buhay mo. Sa mga anak nilang mga babae, tawagin kang pinagpala sa lahat ng mga kababaihan. Mamuhay ka ng merong pagsunod sa Panginoon, na merong kasiyahan bilang isang babae na mananalig sa Panginoon. So, mga of course, modified ko na yon. Pero ganun yung meron, mga fathers at ganun din mga spiritual leaders, yung mga pastors. Pero pinag-uusapan natin dito ay yung sa church, mga spiritual leaders sa church. So, katulad ni Aaron, sila ay may pronouncement sa mga qualified men. Pinopronounce ito ng mga qualified men with preaching and teaching of the word. And ang pinaka-purpose nito ay walang iba kung hindi sa strengthening ng faith, para palakasin yung pananampalataya. Kino-confirm nito yung promise ng Diyos na sasamahan niya tayo. Kaya ito ay pronouncement. Ibig sabihin, matatapos yung worship service na sinusugo yung mga tao at binibigyan sila ng kasiguraduhan na ang pagpapala ng Panginoon ay nasa kanila. Now go back home with the blessing of God. Go back home reminded that God has been gracious to you. Go back to your work reminded that you are God. You are He is your God and you are His people. Merong sureness. Kaya sabi, hindi ito prayer, ito'y pronouncement, deklarasyon siya sa dulo ng service. Sabi nga ni, we're gonna end with this. Sabi ni Aaron Garriott, commenting on the Aaronic blessing, John Owen says, the word prescribed unto priests were not a prayer properly. Sabi daw ni Owen, dito sa Aaronic benediction, na hindi siya prayer properly, but an authoritative benediction and an instituted sign of God's blessing the people.
Hindi siya, Lord, sana pagpalain niyo sila. Hindi, pinagpala kayo ng Panginoon. Lord, sana bigyan niyo ng biyaya, may biyaya ka ng Panginoon. This is why, historically, sabi ni Garriott, the proper posture, if there is one, is not of closed eyes and closed hands. Kapag time na daw ng benediction, ang proper posture daw historically ay hindi nakapikit ang mata kasi hindi siya prayer. At hindi naka-close yung mga kamay. Kung hindi bukas ang mata at bukas ang mga kamay na tinatanggap ng may pananampalataya yung divine pronouncement ng benediction na yon. Kaya as for the posture of the one pronouncing the benediction, the example of Aaron, Leviticus 9, and Christ, Luke 24, indicate that it is most fitting to raise both hands. So sa nagbibigay ng benediction, ginawa yan ni Aaron, ginawa ni Christ, nakaharap yung kamay sa mga tao. Para naman sa mga congregation, nakabukas ang mata at nakataas ang mga kamay. May mga, tapos na tayo actually. Pero may nabasa nga ako na ang I think si ano yun, Joseph Pipa Jr. Sabi niya, ang pinaka-poster na sanay tayo sa prayer ay nakapikit yung mata. Pero sabi niya, wala kang mababasa sa Bible na inutusan tayong pumikit yung mata. Wala kang mababasa sa Bible na close your eyes, mag-pray. Kaya lang tayo pinipikit yung mata para ma-avoid natin yung distractions. Pero yung mga proper posture ng prayer sa Bible ay nakatayo, nakaluhod, nakatingala. Kumbaga bodily talaga siya ng mga postures na nag-i-indicate ng proper posture ng pananalangin. So maganda yon na magkaroon tayo ng reflection at contemplation maging dito sa pinag-uusapan natin na benediction. So doon nagtatapos yung study natin. Magandang gabi sa atin.